Sabi mo kapatid, ang pagsamba sa larawan, malaking kasalanan. Tama? Tama. Tama po yun. Tinatanggap mo ba itong librong ito? Ako magpapaliwanag niya. Eh, tinatanggap mo. Ano ba yan? Tanggapin mo muna. Ano ba yan? Aklat namin. Wala, meron hindi kami. Tanong, sumasamba ka ba sa larawan? Hindi. Hindi. Kung mabasa ko sa libro mo, na inuutos nyo sumamba sa larawan, tatanggapin mo. Sige. Tatanggapin mo. Kami ang magpapaliwanag. Kami ang magpapaliwanag. Ako hindi ako magpapaliwanag. Ikaw hindi ka rin magpapaliwanag. Babasahin natin sa aklat ninyo. Ha? Babasahin ko. Hindi ako magpapaliwanag. Hindi ako magpapaliwanag. Okay. Babasahin lang natin. Ha? Okay. Ito, Ang babasahin. Sandali na. Ang babasahin. Ginawa niya. Hindi amin Huwag mo pangunahan yung babasahin ko. Di ko pa pinabasa eh. Kaya naman. Nagagalitan lang ako. Ang mula ang propeta. Pinangungunahan mo ko eh. Oh. Kasi ang babasahin po quotation, hindi po namin salita. Quotation ng protestante. Ng umusik. Oh, sige, basta meron kami. Oh, meron kami. Oh, ito. Ano ba kayo? Ako moderator ano? Ano kayo? Ako ang magtatanong. Pwede ho? Dahil kasi ako ang namamagitan eh, no? Oo. Ito ba, kanina sabi nyo sa inyo ba yan o sa protestante? Wala. Ito'y aklat namin. Ang babasahin ni Ginoong Soriano, yung bitang ng protestante laban sa Katoliko. Totoo yan. Ba't mo ko pangungunahan? Hindi ko pa binabasa. Hindi ka binabasa? Sino ka? Sino ka? Para malaman mo, babasahin ko. Sige. Napakapintangero mo. O, sige yan, nagagalitan ako. Ang sama ng asal mo. Pagkatapos Pintangero ka, pintangero ka, pintangero ka. Masama ang asal mo. Hindi ko pa binabasa. Huwag mo mula mga tulad. Masama yan. Sinungaling. Hindi ko pa binabasa. Bisan ko na ito. Huwag mo pa binabasa. Hindi ka. Hindi ko pa binabasa. Binabasa. Oh, lahat Sige, ng basa. kapatid. Lahat basa. Kami ang papaya ka ngayon. Mapapaya ka ngayon. Basa. Oh. Teka. Kasi, anong pahina? Anong pahina? Anong pahina? Natuto ka lang sana ngayon. Tanong mo muna kung anong pahina. Anong pahina? Bago ka magbintang. Oh. Wala nang babasahin. Oh, ayaw nang basahin. Nakadahil mo, dahil kasali ko eh. Nakadahil mo to, nakadahil mo, da. O ngayon, pa-andarin na ba yung libro, o hindi ba? Lagi mo na, bago pa-andarin. Yung siya natin yung babasahin na, babayad na kayo. Antarin mo muna. Oh. Teka, tabahin na kayong basahin na. O sige, basa. O sige, andarin Basa. na. Basa, ito lang po ang aking hinihingi. Pagkatapos ng basahin, tuloy-tuloy. Ituloy niya. Basahin na may katapatan. Huwag yung babasahin ng putol. Eh di kung hindi ko binasahin kung may katapatan, di panahon mo na para atakihin mo ko. Wala na nga Pero oras. para pangunahan mo ko, napakasama ng asal mo. Napakasama ng asal mo. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa, bintangero ka eh. Hindi ako nagbibigtas. Hindi, yun ang aking nagawa mo. Sinungaling ka talaga, oo. Nagbibigta ka na, ayaw pa aminin. Kanina pa, sinabi Kanina lang, sabi mo eh, pag hindi kay Californiano, aatakin na nga, atakin ng Katoliko. Yan ang sinasabi mo, binta ko, hindi. Ikaw pala, hindi sport eh. Sayang yung asustasyon yung tinayo. Sige, basahin. Basahin lang. Basahin mo. Tuloy-tuloy lang po. Sabi mo lang, huwag ka magbibigta ko. Sige po. Kaya magkatanong mo na si Ginoong Soriano. O, itanong niyo muna, itatanong sa kanya. Ito po ay pananampalataya ng ating mga minuno, translation ng Faith of Our Fathers. Ito po ay isang aklat katoliko na Menihil of Stat ni L.A. Arcaira STD, Censor Librorum, Dia 19 Marti 1950. May imprimatur ni Vicente P. Reyes D.D., Episcopos Auxiliaros Manilensis at Vicarios Generalis, 8 Septiembre de 1950. Copyright 1950 by Rufino Alejandro. Ewan ko kung anong copyright yung kanya. Ito 1950 pa. 3 taon pa lang ako noon. Ito ang sabi. Babasahin kong matapat. Pahina 200. Pagkumparahin ho natin, Mr. Moderator, kung pareho ang pahina 200. Stop muna natin ng oras. Ganito ang orasan.
Final 200, parehas. Okay. Ano? Parehas. Parehas ba? Parehas! Evidence accepted in court. Yes. Accepted. May babasahin ako. Iko-confirm ako sa kanya kung nandoon din, Mr. Ano ho? Ibabasahin ko itong parte ito. Sa Sistema Theologicum. Nakita nyo na? Pahina 142. Nakita nyo na? Yan, nakita nyo na. Ino-confirma nyo. Ito, tatanungin ko. Yung salita, bagamat nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, ito'y isa lamang paraan ng pagsasalita. Ito ba'y Katoliko ang nagsasalita o kaaway? Hindi, kaaway ho ba yung nagsasalita dyan? Kaaway. Sino ho yan? Kaaway. Kinukumpisa ko muna kung sino nagsasalita eh. Sino yung nagsasalita? Sige, kung kaaway, sino yung nagsasalita? Sige. Hindi Katoliko. Hindi Katoliko. Ang aklat protestante. Hindi Katoliko. Ang nagsasalita? Quotation yan. Ng quotation ng pare na sinabi ng protestante. Yun. Quotation ito ng protestante na sinasabi sinusulat ukol sa aklat Katoliko. At tutuloy ko. Mabuti, umpisahan natin sa taas. Ang pagkakilala ng mga pagano sa isang idolo, huwag mo niyong pahandarin ho. I am tracing kung tinatanggap niya ito eh. Yeah, I am going to trace first kung tinatanggap mo to. Sandali lang po. Dito po, sa aming tema ng pag-uusap, dito po nasa posisyon po si Mr. Soriano na magtatanong. Kaya po, kung siya magtatanong, magtanong lang po siya. Ngayon, kung magbabasa siya, Basahin ko eh. Hindi ko naman sabi niyo, gusto niyo basahin. Kapatid na to. O di basahin. Eh di ba kayo gusto niyo magbasahin ko eh. Hindi, kaya nga sinasabi ko basahin niyo. Pero paliliwanag ko. Hindi ka ba, pag binasa, patayin mo na yung aklat dahil hindi pa nagtatanong yan, binabasa pa lang. Patayin mo. Dahil tama yun. Ha? Patayin mo na ng orasan. Yan. Dahil binabasa pa lang, hindi pa nagtatanong. Patayin na ang aklat. Tapos ka rin sa Korea. Puro degree mo. Paglabas natin dito, graduate na tayo lahat. Sige. Doon ko na lang sa maikling punto ko ulit. Kasi sabi niya, basahin kong matapat eh. Siyempre, pag babasa kang matapat, you have to begin it from the beginning. Pero alam naman yung time consuming ito eh. Kaya nga, papatayin na ang relos. Patayin mo na para. Kaya magbasahin muna. Sige. Doon ko na lang, shortcutin ko na lang. Ayan. Para naman siya wag masyadong mahirapan doon sa pag-analisa kung kanilang salita ito o hindi. Eto. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, wala naman ibang sasalita na kundi Katoliko yan, no? Sige. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, ito isa lamang paraan ng pagsasalita na may tunay na ibig sabihin. Na ang tunay na ibig sabihin ay iginagalang natin hindi ang walang malay na bagay na di maaaring makawatas o makawatas sa gayong paggalang, kundi ang may larawan. Ayon sa itinuturo ng kapulungan ng Trento. Tama kasi, ito'y Katoliko ang nagsasabi nito. Ano? Ituloy natin. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayunding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kong tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin. Sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan, na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap
at naaangat ang ating isip sa pagbubulay-bulay sa Kanya. Tanong, saan na rin naangat? Ito ba salita ng Protestante o salita ng Konsilyo ng Katoliko? Ito ay salita ng Protestante na sinulat ni Cardinal Gibbon. Sige. Ito, hindi ko uusigin sa kanya ito ngayon, ano? Dahil totoo ko, walang pagsamba dyan. Hindi ko uusigin ito dahil mauubos ang oras ko. Sandali lang, Blas. Sandali. Kanina na 5, kumisyon na siya ng 5 minutes. Ganito. Dahil mambira, no? Kanina 5 minutes. Wala ko magpaliwanag, no? Ano pa dito? Dapat mo pagsaksak niya ng baterya, ito ang katabi niya. Biglang gumanunin. Hindi. O, de, saksi naman pala eh. Wala pa rin dito. Sinabi lang na wala nga, hindi ka umaamin. Wala pa rin nagsasabi. Ganito eh. Ito katolik mo, no? Sabihin ko, pag talagay niya ng baterya, tinamaan niya to. Hindi nga sinasabi lang. Ngayon lang, hindi nga sinasabi. Palusot na lang. Pinagbibintangan mo na naman palusot ng moderator. Oh. Sandali lang po, bilang timekeeper nyo, honest mistake po ito. Palusot. Ano ba yung honest mistake? Opo. Sinasabi mo kasi palusot niyo. Bakit nagpita ka? Bakit mo nagpita? Kapwa mo tao, bintang ka ng bintang. Okay, umami naman. Umami naman. Bintangan mo. Hindi rin ako nagkamali. Talaga inaamin naman yan. Honest mistake eh. Sige, sige. Okay, sige. Ito po. 4 minutes na lang po, 4 minutes. Pakikita ang orasan. Sandali. Eto, isa pa ang babasahin ko, isang aklat katoliko, siya ang inyong pakinggan. No? Siya ang inyong pakinggan. Eto, pahina 12. Tatanong ko kung inaamin niya ito. Sabi dito, kung ating sinasamba, hindi, pahina 12 ng siya ang inyong pakinggan. Parehas lang. Parehas lang, sige. Hindi, siya ang inyong pakinggan. Pwede lang yung pakinggan. Iba lang ang kulay niyan. Sige. Ito, umpisa na natin ito. Kung ating sinasamba, hindi, lagay nyo na. Wag mo na. Ano ba gagawin ko? Lalagay mo. Makasakin daw sumani ba? Babasahin ko na ho. Ito, pwede na ho. Ewan ko naman nila ito. Okay, wag muna, babasahin pa, hindi pa nagtatanong eh. Kung tatanggapin niya yung tanong, tinatanggap ko, lahat ng babasahin dito, nakasulat dito, tinatanggap ko. Ang hindi ko tatanggapin yung paliwanag niya. Okay, hindi naman ako nagpapaliwanag. Ito. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Hesukristo. Ayun. Nandiyan ba yan o wala? Nandito. Sa mga kapit, sinasamba dyan yung larawan ni Kristo napako sa krus. Kung lang naman eh, hindi nga sinasamba eh. Kung, ano pa ang sabi mo? Hindi. Kung ating sinasamba, kung ating sinasamba ang larawan ni Kristo napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Hesukristo. Ayun. Kristo ang sinasamba, hindi yung larawan. Pero sinasamba yung larawan. Hindi, sige ito. Ito nga ulitin ko ulit, ho. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong Hesukristo. Sagot. Ito sagot. Kung sinasamba, sino po ang sinasamba? Wala pa pala. Ilagay na. Ang sinasamba po ng simbahan o sinasamba namin mga Katoliko, si Kristong nakapako sa krus, hindi po yung larawan. Yun ang paliwanag mo. Yun ang Kasi nasa libro. Nasa libro yung sinasamba yung kaya nga, larawan kami ni ang Kristong papaliwanag napako sa krus. eh. Kaya, palusutin na natin yun. Talaga hindi ka makakalusot kasi meron kami aklas eh. Palusutin na natin yun. Ngayon, susunod na tanong ko sa'yo, kapatid. Sabi mo, ha? Sabi mo kanina, ang kolehiyo, mataas na uri ng pag-aaral. No? At yun ay institusyon, konstitusyon, nanumpunahin ka. May konstitusyon din naman yun eh. Sabi mo, no? Kasi pumuna yung mga ano eh. At tinatanggap mo ba uli yung nangyari kanina na eh? Oo. Ha? Pinaliwanag ko, tinatanggap ko. Anong dictionary mo nabasa yun? Na sa mga po. So, hindi yung dictionary na ang kahulugan ng kolehiyo ay institusyon, konstitusyon, o ano ito ho? Ang kolehiyo ng mga apostol, ang Hindi yung pinag-usapan. kolehiyo ng mga apostol, yung salitang kolehiyo. Ang kolehiyo, ibig sabihin, isang
samahan, isang institusyon. Yung institusyon ng mga apostol. Ano ang tanong ko nga, anong diksyonaryo? Ito ang sagot ko nga. Hindi yung anong diksyonaryo? Sabi mo kasi nabasa mo sa diksyonaryo. O, babasahin ko. Anong diksyonaryo? Ready, sir. Sige. Pakibasa. Pakuha lang tayo. Pinatay ang orasan, pinatantay. Habang hinahanap. Habang hinahanap. Ang word na ano? Anong word ang hanapin? College. Sorry. Now. I don't know what kind of noun. It is a common noun. It is a common noun? Yes. Not a proper noun, collective or what we call abstract or thank you very much. It is a very simple common noun. Sa lahat ng common, ang hirap nito. May common. Sa lahat ng noun, pang-araliwan, hindi mahanap. Oh, ito na. O, ito na. Ito na. Nakita na. O, babasahin ko. Sino ang Suryano o moderator na lang? Sige po. O, moderator na. Ikaw na bumasa. Sige, basahin mo. O, basahin mo na. Ito. O. Sige ba? O, go. O, ang institusyon. College now. An institution for higher education. Ano to? Sinikama. The buildings, etc. of such an institution, sinikama. An association of professional men. Like a physician or assembly of electors of cardinals. Sabi ko na. Yan. That is of physicians, an assembly, as of electors or cardinals. Ayun. Susunod kong tanong. Ayon sa dictionary, huwag mo muna yung tanong kapatid, susunod kong tanong. An institution of higher learning ang nakasulat dito, no? Cardinal. Ang mga apostol ba, meron ba silang, are they professionals or have they attained higher learning? Sila'y professional sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa dictionary. Anong panahon na yun, wala pang tinatawag na institusyon. Kaya nga sinabi ko eh. Professional sila sa salita ng Diyos. Kamo, asan sa Biblia na sila'y professional? Sandali lang. Silence please, silence. Asan sa Biblia? Ang ibig ko bang sabihin, tinututulan mo na ang mga apostol, bihasa. Di ako tutol, pinapabasa ko sa'yo. Wala Asan sa Biblia na ang mga apostol ay professional. Hindi naman tumututol eh. Sandali lang. Pinapabasa ko kung ata. Walang tutol. Bakit pa ako magbabasa? Wala naman tutol eh. Ang tanong ko, basahin mo sa Biblia na ang mga apostol ay sa Biblia professional. Ang mga apostol, professional sa salita ng Diyos. Sabi mo nga, sa salita ng Diyos. Basahin mo nga sa Hindi salita ko ng na Diyos. tinututulan yan eh. Basahin mo nga sa salita ng Diyos ka mo eh. Sabi mo, professional sila ayon sa salita ng Diyos. Pakibasa mo kung asan sa Biblia. Hindi mo tinututulan. Excuse me. Excuse me. The virtue of the power vested on me as a timekeeper. Time is up. 10 minutes. Ito po ang katibayan. To see is to believe. And seeing is believing. Ito po, di ba? Oh. Sige ho. Pagkatawanan. Ibalik na ho natin. Ibinalik ang pinatay na orasan. Nabuhay na naman ang orasan, mga kaibigan. 20 minutes? Yes. Yes, sir. I want to always abide by the rules and regulations of the moderator and the timekeeper. The one who abides the law. No man is above the law. Absolutely. Law is not only a matter of law, but a real law. Yes, sir. Ganito po. Yung hinihintay niya, yung hinihintay po niya. Bakit to? Sandali lang. O, di pupunta ko rin to. Ganito po. Sabi niya, pagtayo ko raw, aatakihin ko ang Iglesia Katolika.
Sabi ko, bintangerong masyado itong kausap natin. Ha? Muti sana kung yun ang nasa isip ko eh. Sabi ko na sa inyo kanina eh, sa ikatlong tayo ko, doon ko itatayo yung sinasabi kong pananampalataya. Hindi ko sinabi mga atake ko sa Katoliko. Hindi na kita kailangan atakihin, alam na ng tao kung sino totoong nagsasabi natin. Kailangan atakihin. Una, siya napansin ko at nakatape ito and duly recorded sa lahat na recorded na narito. Mula nung tumindig siya, 20 minutos, that means 1 hour na. At 3 interpellation, that means 1 hour and 30 minutes. Isang sitas lang ang binasa. Mateo 28:19-20 pa lang ang binasa niya. Oo. Ngayon, ako, ako, kahit maingay sila, tinutuloy ko. Dahil naiintindihan ko talagang ang tao, meron siyang talagang it's something excusable. Hindi naman sila nambabato ng kamatis eh. Okay? Kaya natin sila, no? Ikaw naman, gusto mo, complete silence, mahigpit ka pa sa court. Ngayon, ganito, ang aking masasabi ganito. Nagtayo ba si Kristo ng iglesia o hindi? Wala ikang pagtatalo, sabi niya, nagtayo ang Panginoon ng iglesia. At ang iglesia ay tinayo saan? Sa Jerusalem. At tandaan nyo, ang Jerusalem, ang kapitolyo ng pananampalatayang sa Diyos. At tandaan nyo, ayon kay Kristo sa 24 ni Lucas, ganito ating mababasa. At ipangangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi at pagpapatawad sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Saan dapat manggaling ang pangangaral? Sa lahat ng bansa, magbubuhat sa Jerusalem. Nung natayo ang Iglesia Katolika, saan ang gagaling ang aral? Sa Roma. Wala sa pamantayan ng Biblia, yung nasa Roma. Kasi ang sabi ng Biblia, ipangangaral sa kanyang pangalan ng ang pagpapatawad ng kasalanan at ang kaligtasan magbubuhat sa Jerusalem. Sabi nga nung pasyon nila pag binabasa pagmahal na araw, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Talagang halatang Katoliko, kabisado yung pasyon, ano? Pasyon. Ang sabi, nang sa taong nagugupilin ng sasalay di mahimbing. Ayun, saan ho magmumula? Jerusalem. Never na sa Roma. Ang tunay na iglesia, ang kapitolyo ng aral na ituturoy manggagaling sa Jerusalem. Pinatunayan po ba ito nito? Basa sa Gawa 1:2. At hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Ano sabi sa mga apostol? Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sa makatid, manggagaling pa rin sa Jerusalem ang ikakalat na aral hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang question yung kanya galing sa Roma. Hindi galing sa Jerusalem. Ngayon, yun ho bang iglesyang nasa Jerusalem? Ano ang pangalan nun? Na iglesia sa Jerusalem? Ganito po ang sabi sa Gawa 1:8. Nang araw na yao'y nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalap sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Meron pala talaga existing na iglesia sa Jerusalem. Nung usigin ang iglesyang ito, kumalat, napunta sa Judea, napunta sa Samaria, maliban na sa mga apostol. Aling iglesia po ito? Pakinggan nyo. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Alin ho yung napunta sa Judea? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata rin naman kayo sa inyong sariling kababayan, gaya rin naman nila ng mga Hudyo. Basahin natin sa Bibliang Katoliko. Sa 2:14 ng unang Tesalonika. Sa katunayan, o mga kapatid, nagsitulad kayo. Saan? Nagsitulad kayo sa mga capital letter.
Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Alin ho yung nanggaling sa Jerusalem nang kumalap na punta ng Judea? Alin yon? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun po ang tunay na iglesia, galing sa Jerusalem yun. Yun ang tunay. Bakit tayo naniniwalang yun ang tunay? Sapagkat yun ang nabasa hindi sa istorya, kundi sa Biblia. At Bibliang Katoliko pa ang binasahan natin. Na ang nandun pala sa Jerusalem, Iglesia ng Diyos na punta sa Judea. At ang sabi sa mga taga-Judea, mga kapatid, nagsitulad kayo. Sa kanya naman bawal tumulad. Kahit kopyahin daw, parehong-pareho, fake pa rin. Sabi niya kanya, tatandaan nyo? Kahit daw parehong-parehong kopyahin, fake pa rin. Kanya ikaw yung pera. O sino mo, bakit fake yung pera? Nung kopyahin ba yung pera, parehong-pareho? Kaya nga fake yung isa, hindi ka parehong-kapareho ng isa. Hindi isang mold yan dinaanan. Pero kung isang mold ang dadaan at kopyahin parehong-pareho, hindi pwedeng fake, mga kapatid. Kahit kailan, hindi pwedeng fake. Hindi pa nga naintindihan ito isang kopya eh. Pero mo, sa husgado, tinatanggap yung Xerox copy. Yeah, hindi, fake yun. Ay, saan mo nakukuha yung kabiyak? Yan ba sinasabi mo, authority ka? Hindi sa husgado katoliko, hindi ka pasasa. Dahil ang kalamihan ng West, husgado katoliko, West katoliko, tinatanggap yung Xerox copy eh. Ng West. Kaya hindi natatanggapin. Nakakalabim yan. Eh yung mga nasa Thessalonica, nagsitulad kayo. Bakit? Ang iglesia, halimbawa, si Kristo halimbawa, utos tularan, kopyahin ang kahulugan. Basta, pakinggan nyo sa isang talata ng unang Pedro. Ito. Na sa ganitong bagay kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo at kay iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Kukopyahin o hindi? Kukopyahin, susundin yung hakbang niya. O ngayon, alin ang tunay na iglesia? Hindi nababasa sa Biblia, saan kami umali? Ayan, sa karatula namin, iglesia ng dito, unaniba namin, kaya nga kami mga kaanib. O paano kayo sa naanib, Suryano, sinakpak mo lang yung sarili mo. Kaya tanungin natin sa Diyos, paano ba pwedeng umanib, Panginoon, doon sa iglesia mong na sinasabi sa Biblia? Tanungin natin ang Diyos. Sabi niya sa akin, sino nagturo sa'yo? Sabi ko, ang Diyos. Hindi niya naman kinulit yun eh. Alam niya naman kasi pwede magturo ang Diyos kahit di ka nagkikita, no? Sabi ng Diyos, na ang mga hintil, tayo po mga hintil. We are not Israelites, therefore we are Gentiles. Ang mga hintil, tagapagmana. Kasangkap ng katawan. Anong kahulugan ng kasangkap? Tingnan natin sa English. Ito. Tingnan natin kung anong kahulugan nun. For Gentiles are fellow heirs. Tagapagmana. Members of the same body. Ano yung kahulugan ng kasangkap? Members. Pag tinagalog sa Tagalog na kolokyal, ano? Kaanib, kasapi, ayan, kasangkap. Ang sabi rito, na ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan. Alin yung katawan? 1:18 ng Kolosas, iglesia yon. Kasangkap ng iglesia o ng katawan at may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Paano tayo maaanib doon? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Aanhin natin ang Ebanghelyo. Aanin natin ang Ebanghelyo. Ha? Papa-interpret natin sa kanila. Aanin natin may Ebanghelyo, may Biblia. Aanin natin. Sabi ng Diyos, pakinggan nyo. 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Aanin natin. Ayaw nyo naman na nagbabasa. Gusto niya nagkukwentuhan. Ang sabi ng Biblia, babasahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat tinutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ano ho ang garansya ng Diyos? Ang aklat ng Panginoon, walang kulang. Sabi niya kanina, meron daw katotohanan hindi nakasulat sa Biblia. Ha?
alin yung katotohanan hindi nakasulat sa Biblia? Lahat po ng katotohanan ng ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Titindigan ko yan. Lahat ng katotohanan ng ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Alin ang tunay na iglesia sa Biblia? Iglesia ng Diyos. Paano ka maaani? E di yung ebanghelyo sa sampalatayanan mo, babasahin, tuturo, sa sampalatayanan mo, susundin mo. At yun, tatanggapin ka ng Diyos. Sa kanila naman, di pa sapat yung kailangan pumasok pa sa College of the Apostles. Wala naman siya maipakita sa Biblia, College of the Apostles. At kung anong enrollment fee nun. Ha? Ngayon, meron mo ba tunay na iglesia sa Biblia o wala? Eto, tinan nyo kung alin yung tunay na iglesia. Sa unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Tamo yung iglesia ng Diyos, ang Diyos ng buhay, hindi patay. Na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Alin ang katotohanan ng iglesia? Yung iglesia ng Diyos. Hindi Katolika, Apostolika, Romana. Hindi naman kita atakin, huwag kang mag-alala. Pero, ito ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko ganito. Ang iglesia sa Biblia, ang namumuno, ano ang tawag? Ha? Sa Biblia, ano ang tawag sa namumuno? Ang sabi ni Pablo, ang ating kapatid na si Pedro. Ang sabi naman ni Pedro, ang ating minamahal na kapatid na si Pablo. Kaya ang tawag sa namumuno, kapatid. Sa Katoliko, anong tawag sa namumuno? Sa tunay na iglesia, anong tawag sa namumuno? Kapatid. Bawal ba yung tumawag ng kapatid? Eto, huwag kayong patawag ng rabi, sapagkat iisa lamang ang inyong guro at kayo lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino bang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong tatawaging ama yung nasa langit. Ang tunay na iglesia, ang tinatawag lamang na ama yung nasa langit. Pagdating sa pananampalataya, isa lang ang tinatawag bilang ama, yung nasa langit. Bawal nang itawag yun sa iba. Ha? Kaya nga ang turo ni Kristo, ama namin na nasa langit ka. Hindi sinabi, ama namin na nasa Roma ka. Wala, no. Ang nandun, ama namin nasa langit ka. No. Sa tunay na iglesia, may bayad ba aral? Sa isang talata. Only 5 minutes, ladies and gentlemen. At samantalang kayo nangaglalakad, magsipangaral kayo. Magsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabahong kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Ang tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Yan ang tunay na iglesia. Kaya dito, sa iglesia ng totoo, walang bayad ang aral. Anong interpretasyon ko ang papaliwanag mo dyan? Walang bayad. Tanong, simple. Nagbabayad ba ang Katoliko sa aral na itinutupad o hindi? Nagbabayad. May bayad ang binyag. May bayad ang kasal. May bayad ang kumpil. May bayad ang kung ano-ano. May bayad na wala. Anong interpretasyon ka sasabihin mo? Interpreted na ito. Na-interpret ka to ng mga apostol. Di naman ako mag-interpret. Sa Bibliang Katoliko natin basahin. Ang mga pari niya nagsisihatol. Ang mga pangulo niya ay humahatol udyok ng suhol. Ang kanyang mga pari nagtuturo dahil sa pakinabang. Ang kanyang mga propeta nanghuhula dahil sa salapi. O, tamo. Ako ba may sabi dito? Hula ito, hula. Sa kabutihang palad, natupad yung hula. Meron nga mga pare nagtuturo dahil sa pera. 4 minutes. Ako ba may sabi nito? Biblia Katoliko to. Pag nagalit kayo, dito lamunin natin. Pag nagalit kayo, 3 minutes, nagtuturo dahil sa upa. O ngayon, yung tunay na iglesia, ano?
Ang saan lang, titindigan ko yung aking samahan lang, no? Pero binigyan niya ako ng ideya, kaya hahatiin ko. Ang tunay na iglesia ay nasa Biblia. Ang pangalan nasa Biblia, ang turo nasa Biblia, apostolika. Ano ang sabi ng mga apostol? Pakinggan niyo sa 4:6, ganito ating mababasa. Sabi ng apostol, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Paul of time sa inyo, upang sa amin matuto kayo, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ano ang aral apostoliko? Ano po ang aral apostoliko? Kailangan matuto, huwag hihigit sa nakasulat. Tanong ko sa'yo, ang Iglesia Katoliko ba? Ang aral nakasulat lahat? Saan mababasa sa Biblia ang purgatorio? Asan sa Biblia ang misa may bayad? Wala niyan! Ha? Asan sa Biblia na si Santa Maria o ina ng langit? Wala niyan! Asan sa Biblia na si Santa Maria pumalik sa langit, body and soul? Meron ba? Wala niyan! Kaya kayo, ligaw na ligaw kayo eh. Pwede mo nga sabihin, kayo nga ang galing doon sa panahon na yun. Alam mo kasi, noong panahon na yun, sinulaan ng mga apostol, lilitaw talaga mga antikristo noong panahon pa nila. Tingnan mo, ha? Last 2 minutes. Sabi ng mga apostol, mumunting mga anak, sabi rito, mumunting mga anak, inyong narinig, ito ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating ang mga antikristo. Darating pala, sabi ng mga apostol, kailan nag-umpisa? Kahit ngayon, ay lumitaw na ang maraming antikristo. Nung panahon nila, sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sila sa atin, ngunit nagsilabas upang mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kailan ho nag-umpisa puwersa ng antikristo? Ngayon pa, sabi ng mga apostol. Kaya noong pa, meron na talaga lilitaw mga antikristo. Kung sino yung lumitaw noon, bukod sa mga apostol, yon ang mga antikristo. Last 1 minute. Paano natin malalaman na sila'y bukod sa mga apostol? Kasi ang aral nila, iba sa aral ng mga apostol. Meron bang sinagoga ang mga apostol? O tipo ng Kristiyano na may larawan? Meron ba? Kahit isa, wala. Wala. Natagpuan ng mga ruins ng mga early Christian churches, wala po kahit isang larawan doon na kung sino-sino santo. Kaya sila, iba yung kanila kaysa sa mga apostol. It's true, they trace back their history to the apostle. And it's true also that the apostle said na noong panahon nila naglitawan na ang mga antikristo. Hindi ko sinasabi sila yon. Hindi ko sinasabing sila yon. Sinasabi ko lang yung nasa Biblia. Ayun ang dapat natin maintindihan. Kaya mga kapatid, huwag kayong padadala sa mga sabi ng kasaysayan, sabi ni Webster, pakuha tayo, magsimpatya tayo sa Biblia, sapagkat kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Amen. Excuse me, Mr. Soriano. Brother Soriano, I bless you the power blessed me once again. Time is up. Yes, Your Honor. Thank you. It's your turn, Mr. Garza. Oh, isang minute. Kaya karaniwanagan. Labo mo pa rin. Cross-examination na po. Meron po kayong 10 minuto para magtanong. Ang magtatanong sa side ni Mr. Garza. Sagutin naman ni Brother Soriano. Okay. Bago ako magtanong, sa mga pinahayag ni Ginoong Soriano, nais ko munang liwanagin. Dahil dito sa closing remarks, wala akong gano'n. Hindi lang, dapat magtanong kayo. Ano na po? Oras na po rin gano'n. Premise na ito eh. Hindi ba? Ano po yun? O yun na po yun. Kasama yun. Kasama sa oras. Kaya kayo. Premise, kasama sa oras. Kasama sa oras. Ako pag nagpe-premise, kasama. Game na. Hindi. Kanina naman yung binasa niya. Binasa, kinabasa nyo. Kaya hindi ko makbo oras yun. Hindi, kung pwede naman na kayo, tatakbo oras nun. Hindi ko naman alam na hindi tumatakbo, sabi niya kasi game. Kaya pumasok ako. Sige, okay. Okay. Bago ako magtanong, sa mga pinahayag ni Ginoong Soriano, nais kong liwanagin muna dahil sa meron siyang huling salita nitong mga nakaraan na hindi ko naman tinutukoy na sila yun. Doon ba sa pinahayag ninyo lahat? Yung po ba'y hindi Katoliko? Ano pinahayag ko lahat? Yung mga tungkol doon sa sinasabi ninyo, yung tumawag ng ama, yung nagpapabayad, yung mga pari, yung mga kailangan, ang mga... ganito yan kapatid. Yung po ba'y mga Katoliko? Ito sagot ko.
kahit kanino pwedeng matupad yon. Kaya kung kanino natupad, siya ang tinutukoy. Pero ang tanong ko, ang sagutin nyo, yung po ba sa mga pinahayag ninyo, yung taasan, kanino ba natupad? Sa Katoliko o hindi sa Katoliko? Ganito ang sagot ko nga eh. Kahit kanino pwedeng matupad. Ngayon, kung kanino natupad, isa siya doon. Palagay ko Mr. Moderator, simple tanong ko. Sabi, simple naman ang sagot ko. Ang katanungan, ito simple. Yung bang sinabi ninyo, sa Katoliko ba nagkaroon ng katuparan o hindi sa Katoliko? Sagot ko nga. Ito. Ang alam ko, ang Katoliko, ang kanyang mga ngaral nagpapatawag na Ama, Padre, Papa, etc. May natupad sa inyo yung kasama kayo sa kinatuparan. Hindi na kaintindihan. Dahil, kaya ko nililiwanag muna, dahil marami akong naging tanong, puro iwas si Ginoong Soriano. Nakaintindihan na kami. Silensyo, silensyo. Oh, patro. Ang dapat magtanong ka, wag ka magko-comment. Hindi ka magbintang, magko-comment ka. Hindi, kaya nililiwanag ko. Ayoko nung hindi tayo nagkakaintindihan eh. Oh, ito. Ngayon, sinabi tungkol sa Ama. Oh, lagi. Oh, sige, magtanong. Puro tanong lang ako, sino naman, puro sagot. Kailangan na tanong kayo, sagot siya. Unang tanong ko, dito sa 23:9. Dahil sinabi ninyo ang mga pare o mga papa nagpapatawag ng Ama. Totoo po ba yun? Yun ang tawag nyo eh. Hindi, totoo po ba yun? Nagpapatawag? Ako, yun ang tawag nyo eh. Doon po ba sa Biblia na sinabi ni Kristo, sino po ang pinagbabawalan? Yung tumatawag o yung nagpapatawag? Yung tumatawag. Okay. Kung tawagin ko ba yung ama ko na Ama, ako ba yung nagkakamali? Ano naman pananampalataya na sinasabi ko, pananampalataya. Sa madaling salita, wala kang nabasa na pananampalataya yun. Nasa Biblia ba? Kaya tinutulong sa 23:9 ang katanungan, Mr. Moderator. Sagutin na. Tinutulong na pananampalataya lang ito, nakasulat sa Mateo. Sa pananampalataya. Pambira ang tanong ko, ito. Lahat ng turo ni Cristo, pananampalataya. Hindi pansibil. Hindi ang gobyerno. Yan ang sagot ko. Ang tanong ko, ito. Meron ka ba nabasa na pananampalataya? Wala. Ba't mo ako? Meron wala? Meron. Wala. Meron. Oh, panibago tanong. Panibago tanong. Basahin ko. Huwag ka muna ng konklusyon. Ang tanong mo, meron ka bang nabasa pang pananampalataya? Kaya babasahin ko. Alam mo patigil, babasahin ko. Nagsasalita. Ang tanong. Ang tanong. Kasi nung ano nga sinasabi mo? Sa 23:9, ang binasa na 23:9. Basahin mo sa 23:9 kung may pananampalataya. Wala! Panibagong tanong. Hindi pa ako sumasagot eh. Meron ka ba nabasa? Sabi niya, meron ka ba nabasa? Wala! Eh, saan na sumagot? Wala na sa sarili ito! Wala sa sarili! Siya na sumasagot sa tanong niya! Mr. Moderator! Paalalahanan niyo! Paalalahanan niyo! Sa sarili! Wala! Sikon! Oh, iiwanan ko na yung tanong mo. Mali! Kaya mo muna sagutin! Mali! Sagutin! Mali! Teka! Opo! Teka! Yung itinanong, kailangan wag mo iwanan, sasagutin niya! Oh, sagutin mo yan, Ginoong Soriano, yung tanong niya, yung pananampalataya. Alala? Yung tinanong niya, sagutin na, tapos na eh! Tapos na! Ginulong sa sila dito. Tapos talaga ang sinagot na niya eh. Siya nagsumagot sa tanong niya. Pagbigay natin. Oh, tahimik. Oh, stop quiet. Okay, lalagay na yung yung baterya. Ay naman magdebate. Mamaya na tayo. Tama.
Sabay tayo kasi. Talagay na natin. Okay, ilagay na. Another question. Sige, sinagot mo na. Wala pang tanong na ako kung may sagot. Parang klaseng kulero ka. Papero lang ako sa'yo. Tahimik ko. Para makapagtanong yan. Meron pa siyang 5 minuto. Sayang yung oras niya. Samantala ko. Papahinga lang. Ladies and gentlemen, a truce for a moment. Silensyo. The court is now in session. Silence is hereby enjoined. Sige po. Tuloy na natin. Talaga na yan. Sandali lang. Dahil hindi po tayo magkaroon ng katahimikan, bagamat marami pa akong katanungan, binibig ko na lahat ang katanungan ko. Hanggang dito na lang. Dapat itanong mo. Itanong mo, kapatid. Itanong mo. Ano po kayo? Uwi ko turumos eh. Sandali, hindi matapos! Yung bad side, yung mga